creation of artistic product by an individual and the perception and rejection upon others, artwork showcase the power of critical literacies at work within art context. So, ang critical literacy is about understanding and analyzing in the different forms of art and other artistic texts, no? It is about looking deeply into how these texts are made and how they affect our understanding of the world, culture, and identity. Also, include is studying or how we use these texts as tools and a society to bring about changes and transformation in the world we belong to. When we say creation of artistic product by an individual, ibig sabihin nito ay ang proseso ng mga artist na nagpapahayag ng kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang mga likhang sining. So maaaring ito ay mga painting, mga rebulto, musika, panitikan at iba pa, no? So bawat likhang sining ay naglalaman ng mensahe o kahulugan na nais ipahayag ng artist na gumawa nito. So, when we say perception and rejection upon other artworks, ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng critical literacy sa larangan ng mga sining. So, kapag tayo ay nakakaranas ng mga sining na gawa ng ibang tao, so usually mayroon tayong pagkakataon na masusing suriin or unawain at halimbawain ang mga ito. So, maaari nating pag-aaralan ang mga tema or pamamaraan at mensahe ng mga ito at bumuo ng sarili nating opinyon. So, ayon kay Locke noong 2000, ang pangunahing layunin ng critical literacy ay dalawa. So, number 1, allow students to say how texts work to construct their word, their cultures, and their identities, and powerful, often overly ideological ways. So, ito ay nagpapakita sa mga mag-aaral kung paano binubuo ng mga tekstong sining ang kanilang mundo o culture at identity sa pamagitan ng makapangyarihan at kadalasang ideological na paraan. So, ang halimbawa nito ay ang pag-aaral ng isang nobela upang maunawaan kung paano ito naglalarawan ng ating lipunan at kultura ng panahon na isinusulat ito. So, the second one is understand how they use text as social tools in ways that allow for a reconstruction of these same words. So, ang critical literacy ay nagtuturo sa atin kung paano natin magagamit ang mga tekstong ito bilang mga kasangkapan sa lipunan upang mabigyan ng pagkakataon at pagbabago at pagbabalik loob sa mga mundong ito. So, ang halimbawa nito, ang pagsulat ng isang editorial na naglalaman ng kritisismo at pananawagan sa pagbabago ng isang pulisya or pamahalaan. The art literacies and reality are dynamically linked, and the understanding attained by critically reading a stated text involves perceiving the relationships between the art, its creator, and its context. So both the practice and understanding of art forms and being critically literate are interconnected. Indeed, critical literacy makes possible a more adequate reading of the word on the basis of which people can enter the rewriting the word into a formation in which their interests, identities, and legitimate aspiration are more fully represented and present more equally. By Lanker and McLaren in 1993, Sight and Morgan, 2002, page 6. Ang art and literacy and reality are interconnected.
At mahalaga ito sa pag-unawa ng lipunan. Sa pamagitan ng pag-aaral at pagsusuri ng mga estetikong teksto, makikita natin ang ugnayan ng sining ng taong lumikha nito at ang konteksto kung saan ito nabuo. So, understanding art and being critically literate ay nagtutulak sa atin na maging discerning at accountable sa ating pag-unawa sa ating mundo. For example, sa pamagitan ng pagbabasa at pagsusuri ng isang tula or painting, natutuklasan natin ang mga message and emotion na nais iparating ng artist. So, sa isang societal context, critical literacy, it can enable us to be critical sa mga ideas at beliefs presented and artistic text, no? So, halimbawa, sa pag-aaral ng isang film, we can examine the influence and message na ibinabahagi nito sa lipunan. So, in this way, critical literacy not only depend on our understanding in art, no, and society, but also empowers us to be critical and responsible sa pagtanggap at pagpapalaganap ng mga ideas and thoughts sa ating environment. Ayon sa binanggit ni Morgan noong 2002 page 6, ang critical literacy ay nagbibigay daan sa mas malalim na pagbasa ng mundo na kung saan ang mga tao ay maaaring pumasok sa proseso ng pagbabago ng mundo upang maipakita ng buong buo at pantay ang kanilang mga interes, pagkakakilanlan at mga hangarin.